Ba't ka naiyak na? Ano ako ninyo? Ha? Hindi ako masama sa inyo. Ay, hindi ka po namin nanay kukunin. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin kukunin, ha? Bakit ayaw mong kunin ka namin? Hindi ako dito na ako matitiis. Wala ako dito kamag-anak. Siya nga pala si Nanay Bonifacia. Napakabata pa lamang daw niya nung napadpad sa lugar na ito at nagkaroon sila ng isang anak, ngunit ayon sa kanya, inabando na siya nito. Gusto niyo pa bang makita ang anak niyo? Ano po ang pangalan ng anak niyo? Eduardo Amito. Napakatagal na panahon na raw nila na hindi nagkikita ng kanyang anak at kahit ganun pa man na nangyari, gusto niya pa rin itong makita. Eduardo, gusto ko ikaw makita kung buhay ka pa. Ngayong araw ay samahan niyo kami na alamin kung ano nangyari sa buhay ni Nanay Bonifacia. Magandang hapon po sa lahat ng kababayan natin na nanonood sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ngayong araw po, andito nga kami sa isang barangay na talagang ito na lang yata yung barangay na hindi pa namin nararating dito sa Kapalonga dahil sobrang sulok. Nakita nyo naman sa vlog natin, yung pagpunta natin sa isla. Ito rin yung daan na yun. Pero yung may umagaw ng pansin sa amin dito na si Nanay. Gusto kong alamin yung kwento ng buhay niya at kung ano yung may tutulong natin para sa kanya. Tara. Nay, magandang araw. Nakakapagsalita pa kayo, Nay? Pero mahina na. Pairam ako ng bangko mo, ha? Pairam ako nito isang bangko mo. Tabi tayo. Ha? Nagkakain ka pa ata? Ayaw ko na. Ayaw mo na. Busog ka na. Bakit kayo naiyak? Ba't ka naiyak na? Ano ako ninyo? Ha? Hindi ako masama sa inyo. Ay, hindi ka po namin nanay kukunin. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin kukunin, ha? Bakit ayaw mong kunin ka namin? Hindi ako dito na ako matitiis. Wala ako dito kamag-anak. Wala kang kamag-anak dito? Ako taga Calaguas. Ay, Calagwas Island. Ayon kay Nanay Bonifacia ay dito pala siya nakatira sa Calagwas Island na ito ay isang dinadayong lugar dito sa Camarines Norte. Oo. Ay, grabe. Yun po yung isa sa pinakamagandang isla na napakarami ng artista nag-shooting doon. Oo. Di ba, Nanay? Taga doon ka, layo naman. Dito ako dinala ng asawa kong taga rito. Ay, ganun. Dinating ako dito 17 years pa lang. 17 years old ka nang dumating dito? Sa edad ni Nanay Bonifacia na 80 ay napakatagal na pala niyang naninirahan sa lugar na ito. Oo, 17. Ay, grabe. Ang tagal na. At ibig sabihin, ilang taong ka na ngayon? Alam mo pa? Ang puntada ko sa taon 84. Ay, 84 ka na. Ang tagal na. Grabe, simula... Pero views ang alaala ko araw-gabi. Iisang anak ko. Pero tatlong taon ko hindi nakikita. Ay, maiba ko na eh. Nabanggit mo may isa kang anak. Nasaan ang anak mo? Hindi ko na alam. Bakit? Ay, awang ko nga. Lalaki. Mga ilang taon na yun, umalis. Pag-alis niya, 16. Kanyata, 26. 26 years old nung umalis dito sa iyo. Ay, grabe. Wala ka ng balita sa kanya? Wala na. Ang nagbalita, dalawang patatlong taon ngayon na buhay daw nasa Mindanao. Sa Mindanao, ano ito na ibig sabihin ba? Nagpaalam ba sa iyo? Nung umalis, hindi. Hindi. Ay, ibig sabihin, lumalabas to na parang inabandon na kayo dito. Sa madaling salita, no? Nang mabalo ako, yun ang nag-alaga sa akin. Okay. Dito si ate, ano? Yun ang nagsapod sa akin. Hindi ko Okay. man yung kamag-anak, yun ang Ibig sabihin po, nanay, yung nag-aabot sa inyo dito ng pagkain, Ay, yung mga ibang tao, ibang tao hindi nyo kamag-anakan. hindi. Mga kagawad, Ay, grabe, ano? kapitan. Ito pagawa ng kapitan. Ito, pinagawa ito. Okay. Pero dito ba, nanay, may kuryente ka naman? Oo, kapitan. Sa nakikita ko, may switch ka dito ng ilaw. Mga kapitan, kagawad ang nag-aaral. Nagtulong-tulong na lang ang mga tao dito para sa iyo. Oo. Grabe, ano? Ibinigyan na lang ako nila na yan ang mga tao dito. Hindi ko man yung mga... Hindi mo naman mga kamag-anak. Oo, binibigyan na akong pambiling tinapay. Nanay, maiba pala ako. Anong pangalan nyo? Bonifacia, Nuldan. Bonifacia? Oh, kano-ano mo si Bonifacio? Tawag ko. Ha? Hindi ko alam. Nanay, ikaw po ba ilang taong ka nung nawalan ka ng asawa? Doon, kam nabalo ako ay ilang taon na yung namatay. 2 anos. May 12 years na, ganyan. Hindi lang, mahigit. Okay, sabi...
Oh, mga 15 taon na wala kang asawa. Yung sila lang ang nagbibigay. Ano? Sila. Ibig sabihin pala, nanay, sa 15 taon na wala kang asawa, Nasaan ako? yan din yung gano'ng kakatagal o higit pa na naninirahan ka dito sa bahay na ito? O Wala. dito sa pwesto na ito? Oo. Noon po ba, ito na talaga ang bahay ninyo? Noon pa? O iba? Lipat-lipat. Bakit po? Ay, pagsira na di. Paglayasan ko na. Grabe, luha si nanay. Nanay, punasan natin luha mo. Di ako tayo umasama. Sasama ka na namin, nay. Sumama ka na po sa amin. Ayaw ko. Ayaw mo. Maski na lang kami magbabag. Dito ka lang. Oo. Okay. Pero yung pagkain mo, baka gusto mo Ayaw pa kumain. ko na. Bakit? Nakaunti man kung 3 kutsarita. Kaunti ka lang kumain. Ano gagawin mo sa tira mo na yan kapag ganyan? Ay, siya, huwag ko. O pwede mo na yan itabi at pwede mong merindahin. Ano? Pwede mo yun merindahin kasi syempre nag-effort din sila na magluto ng pagkain mo. Pwede mong itabi para pwede nga ding mamayang gabi pwede mo pang kainin. Di ba? Bahog nila sa akin. Ay, wag mo po sasabihin na yun kasi hindi po kayo hayop. Ano? Parang baboy na kinabandat na mabahong-baho. Yun lang ang tingin siguro ni nanay sa sarili niya. Siguro naawa siya. Tingin niya sa sarili niya. Pero ang mga tao dito, Lahat na hindi tumitingin bilang parang sa sinasabi ni nanay mahal na ako. mahal siya ng mga tao dito. Baka ma-misinterpret ng mga manonood natin. Si nanay po yung nag-iisip sa sarili niya na parang na lang siya daw baboy na binabahugan. Baboy, mamadaan natin po. May mga ubas ako dyan, may sangkis. Binibigyan ka. Oo. Pero nanay, wag mo pong isipin sa sarili mo na para kang hayop na binabahugan, ha? Kung kayo sila nga po mahal kayo, dapat kayo mahal nyo din sarili nyo. Mahal ko sila. Kasi silang hindi nyo kamag-anak, mahal kayo. Kayo pa kaya na sarili nyo po yan. Kaya dapat mahalin nyo po yung sarili nyo. Huwag nyo isipin na gano'n, ha? Wala kong inaawit. Yan na lang minawawag kong nag-alaga sa akin. Paano na kapag maliligo ka, Sila. sila rin. Ay, kakabilib naman ng mga kabarangay ni nanay dito. Sila po ang nagtutulong para Damit ko sila. sila din ang nagpo-provide. Grabe. Ito isa. Ito pong tahanan nyo nanay dito, safe ka naman dito sa tinutuluyan mo. Oo, binasasamahan ako nila. Bait po ng mga dito. Sana pagpalain pa po yung mga nakapaligid kay nanay dito na tumutulong sa kanya. Alam ko po yan may kapalit din yan. Kasi marunong naman ang Diyos kung ano man ang ibinibigay natin sa kapwa natin. Sabi nga, kapag pinakain mo yung kapwa mo, para mo na ding pinakain ng Diyos. Ganun yun. So, ano po nay, nakaka-proud yung mga kabarangay nyo dito. Kahit na ganito lang yung lugar nyo, nakita namin na talagang simpleng pamumuhay ang mga tao dito. Pero, hindi nila kayo pinababayaan. May nararamdaman ka bang sakit? Hihingal. Hingal? Mapit ang dibdib. May hapo ka ba? Ay, alam ko nanay ang solusyon dyan. Bigyan kita ng bagong asawa. Ha? Di ko na kaya. Bakit? Ayaw ko na. Sa 15 taong balo ako. Maganda, may katuwang ka pa. Ayaw. May kilala ako. Balo din. ko. Ayaw mo na magkaroon ng kasama sa buhay. Pero yun nga, nabanggit ni nanay kanina na lumalabas dito na inabandona na siya ng kanyang mga anak. Kasi once po na ang isang tao ay umalis sa isang tahanan ng walang paalam, tapos may naiwan na ganito, parang na rin pong sa madaling salita yun ay inabandona. Nanay, sa edad niyo po ba na yan? Gusto niyo pa bang makita ang anak niyo? Ano po ang pangalan ng anak niyo? Eduardo Amito. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Sabihin niyo po, mapanood niya kayo. Eduardo Amito. Taga Baso din dahil. Sabihin niyo po sa camera, Nay. Sabihin niyo po, Eduardo. Eduardo, gusto ko ikaw makita kung buhay ka pa. Igad. Igad at tao ko dyan. Igad. Kung buhay ka pa. Kaya kung buhay pa makikita ko. Posible, Nay. Walang imposible. Ganun gusto ko makita. Eduardo Hamito yan. Okay. Kung sino man po nakakilala sa anak ni Nana Eduardo Hamito, sa mga viewers natin, share nyo itong video na ito para kumalat at mapanood ng, kasi marami na tayong nangyari na ganito na
kagaya ni Nanay Nonoy, napanood ng anak, yung mga ganito pong pangyayari. Kaya huwag natin kalimutang i-share itong video para nang sa ganun, mapanood ng karamihan at malay natin, yung isa sa makapanood, kaibigan niya pala si Eduardo Hamito, di ba? At masabihan na yung nanay niya ay buhay pa na nandito nag-aantay sa kanya. Di ba, Nanay? Wala ka na bang ibang gustong sabihin sa kanya? Kahit ba, Nanay, ganun ang ginawa sa'yo ng anak niyo, mahal na mahal niyo ba ang anak Mahal niyo? ko. Ano ko? Mahal ko. Kung nga mahal ko, mas ikababag ko pirmi. Kahit na hindi mo sariling tao, mahal mo. Yung pa kayang sarili mong anak. At saka dadalawa na lang kayo, di ba? Wala na ikaw asawa. Siya na lang dapat yung nag-aalalay sa iyo. Hindi mo nga alam kung may pamilya na yun, di ba? Malay mo, may apo ka na sa kanya. O, makita mo man lang sana yung apo mo. Nanay, may tatanong ako sa iyo. Sa Kalagwas ba gusto mong umuwi? Hindi ko na kaya. Ha? Hindi na nga ako makatawid dyan. Bubuhatin kita? Ha? Tatawid ako, matutumba ko, karabit at bakod. Ihatid kita sa Kalagwas, may mga kamag-anak ka doon? Dami. Oo. Gusto mo uwi doon? Ha? Gusto man sana. Oh, sige. Kung gusto niyo pong bumisita, marami ka pa palang kapatid doon. Iisa, wala na rin ako Manila na. Okay. Sa mga kamag-anak ni Nanay sa Kalagwas, sana mag-message kayo sa Marcos TV channel. At nang sa ganun po ay mag-usap-usap po tayo. Gusto daw kayo makita ng ni Nanay, kayong mga kamag-anak niya. Pero gusto mo bumisita. Hindi ko na kaya. Ibubuhatin naman kita. Ewan ko. Ha? Ayaw mo. Ayaw ko. Bakit ayaw mo sa akin sumama? Dito ko magpapakamatay yung magbigay dyan ng tulong. Salamat. Ay, huwag mo isipin yun, Nay. Mahaba pang buhay mo. Magkikita pa kayo ni Eduardo. Ano? Ito lang, Nanay, ang gawin mo. Magpalakas ka, ha? Ng katawan. Kasi antayin natin na uuwi dito si Eduardo, ha? Ha? Dito ko. Ayaw ko na kung saan. Okay. Basta kakain ka ng masustansya yan. Masustansya yan. Upo, isda. Napakaganda po ng binibigay na pagkain sa inyo. Masustansya. Ay, Ano pong gusto mong sabihin kahit na nandito si ate? Ano pong gusto mong sabihin sa kanya? Yung tao na nagbibigay sa iyo ng pagkain. Anong gusto mong mensahe para sa kanya? bigyan man ninyo ng tulong na pambigay sa akin. Kain. Gusto niyo po magpasalamat sa kanya? Salamat. Oo. Bawa mo si Nanay. Sana yung nag-iisang anak niya, yun na po dapat yung nanditong kasama niya at nag-aalalay kay Nanay sa pagbangon. Kanina muntik siya matumba dito. Yung pagtayo niya, di ba? Nakita ni Buboy. Nanay, ano bang request mo sa amin? Ano bang maitutulong ko sa iyo? Bukod sa asawa, ano pang iba? Ha? Huwag ko man sa iyo. Ewan ko man sa iyo. O, edi ano na lang yung ibang tulong na pwede ko sa iyo maibigay? Bigyan mo akong pambili ng pagkain ko tapos Anong pagkain ba ang gusto ni Nanay? gatas mo nang iniinom ko. Ay, gatas. Importante yun. Huwag kang mag-iinom ng kape, Nanay, ha? Hindi. Gatas, ha? Gatas talaga. Oh, Alam gatas. nila. Alam nila. Oo, ang ano mo, mainam ay gatas ang iniinom mo pala, ano? Oh, yun ang gusto Wala mo. po. Magkaroon ka ng pambili ng ganun. Ano pa? Ano pang gusto ni Nanay? Biling tinapay. Pambiling tinapay. Pambiling panty. Ay, gulpi. Gulpi. Oh, joke lang yung Nanay. O sige, bibigyan kita, Nanay, ng pambili kung yun yung hiling mo. May pambili, bibili ko po sana ito ng bigas para sa bahay. Sa iyo ko na lang ibibigay. Makakain na lang ako ng lugaw. Ay, wag naman. Ate. Hawakan mo po. Hawakan mo. Salamat, anak ko. Pwede na kaya yan? Hala ka na. Kung gusto mo ito, $1. Hindi mo ito may bibili. Ha? Awang ko. Hala ko. Ha? Awang ko yan. Yun ang tatamimini ng gamot ko. Gatas ko. Asukal ko. Okay. Sa ngayon po, Nanay, ganito na lang gawin natin. Ano? Ito po munang hawak ninyo. Ibili mo muna yan ang gusto mong bilhin. Ha? At hindi naman po ito yung una at huli na magkikita tayo. Sana, ano?
Pagbalik ko dito, dadalang kita ng bigas, gusto mo 2 sakong bigas. Totoo na lang, maski kalahati. Totoo yun, nanay, ha? Dadalang kita 2 sakong bigas, pangako ko yun sa'yo, ha? Oo. 2 sakong bigas, dadalang kita ng mga groceries. Oo. Pero yung mga groceries, ando na yung gatas. Pag naggagatas ka ba, nag-aasukal ka pa? Kaunti. Ha? Kaunti. Di lalagyan din natin ng mga ganun, ano? Pero siguro, hindi ka na nag-uulam ng dilata, hindi na. Ayaw. No, tama. At hindi safe, ano? Mga noodles, huwag ka rin kakain. Hindi ako lang. Maganda para humaba ang buhay, ano? Wala ko. Alam niya. Okay. Saan ka na CCR dito? Parang wala ka namang... Kanya. Ay, nalakad ka pa papunta doon? Arnola. Kinukuha niya sa akin ng alinuka. Gusto mo diaper? Dalan mo ako. Dadalang kita. Yung pang-adult, gusto mo yun? Oo. Para pag gabi hindi ka nababangon-bangon. Isya. Pwede ba yun? Para less hassle din kay ate, di ba? Kala ka tutoy mabalik. Ay, kung gusto mo, mamaya, dito ulit ako. Ha? Ay, awan ko sa'yo. Hindi, nanay, ganito. Bukas po, Kawaan ka ng Diyos. salamat po, nay. Ganito, nay, meron din kasi kami ditong pupuntahan sa lugar ninyo. Kailangan lang namin sumakay ng bangka. Schedule namin sila baka sa isang araw. Di dadaan na ako dito sa iyo sa isang araw, ha? Salamat anak ko. Kawaan ka ng mahal na Diyos. Opo, walang ano man, nanay. Basta ang hiling ko lang, nanay, magpalakas ka para magkita pa kayo ni Eduardo, ha? Ha? At nag-iisang anak mo na lang yun, malay mo naman, magkita kayo at may mga apo ka na pala. Oh. Di ba? Dalawa daw. Pero kung gusto mo umuwi po ng ng Kalagwas, magsabi ka sa amin. At willing kami, may service naman kami. Ihatid ka namin doon, sasakay tayo ng bangka. Takot ako sa dagat. Takot ka sa dagat. Malakas na. Apunta ako dun, Abril, kalma. Di kapag kalma, sasamahan ka namin. Ano? Sige. Bait pa ako. Okay, nanay. So papakita ko muna ito loob ng bahay mo. Ayos lang. Baka may kayamanan dyan sa loob, makita. Kunin mo. Kunin ko. Makakuha ka. Titingnan natin ang loob ng bahay ni nanay. Pasok po tayo dito, mga kababayan. Yung mga gamit ko. Si nanay, makita natin malinis sa bahay. Ang mga plato nakaayos. May maliit siya ditong bintana na may maliit din na kortina. Napansin ko lamang sa loob ng tahanan ni nanay na kahit ganito siya, ay malinis ang paligid ng kanyang tahanan. At napakabait pa rin ng kanyang mga kabarangay kahit na hindi siya talagang taga dito, ay pinagawan siya ng munting tahanan. At ito ang nagsisilbi niyang higaan, kawayan, tas kahoy. May bintana din dito na hindi ko alam kung kortina yata to. Sa awa ng Diyos, meron siya dito ang sariling fuse para sa kanyang kuryente. Mga bigay At yan ng mga bigay daw ito ng barangay, tulong. bigay ng barangay yan. Walang At ayun, wala na siya ibang gamit dito, kundi siguro itong mga damit-damit, may blanket dito. Ayun lang yung nakikita ko dito sa loob ng tahanan ni nanay. At Bigay itong niya ang mga damit dingding, ko. opo, ito pong dingding ay gawa naman sa pawid. Kagawa. Yung dingding niya tsaka bubong gawa sa pawid. Paano po, nay? Sino nagbabayad ng kuryente mo dito? Kagawad siya. Si ate din. Ay, grabe. Matanong ko nga pala si ate, anong pong pangalan niya, ate? Iyan ang kung Nanay Geraldine? Nanay Geraldine, bali ilang taon niyo na pong tinutulungan si nanay dito? Ano na po, 15 years. simula po nung mabalo. Ay, grabing tagal na pala. Una po yan, akumpayan po yan ng ilang beses sa Kalawag. Ako dalawa. provide sa kanya. Tapos, halimbawa, kung ano yung kailangan niya, ako din man. Sa Hindi ko man siya masikaso makuha ko. kay Bayanin. Pinapaalalayan ko. Dalawa. Kung minsan na nagpunta kami dait at schedule ko nga sana ipagupit yung daliri ng anak ko. Hindi pa kami naalis ay bumalik daw ako agad. Ay, ganun. Grabe. Sobrang tagal na po pala. Salamat ka. Ano pong niyo dito? Sa barangay? Wala po. Wala. Talagang normal citizen lang kayo. Taga-tinigiban po ako na Kalawag. Tapos ang pangasawa ko taga rito. Taga dito. Normal citizen lang si nanay pero wala. Siya po talaga yung Siya yung nagkukumpla. senior citizen po niya, kahit hindi niya ako paano-ano, nakapirma pa ako ng kapalunggan na ako ay nag-PPA out. Iyan ang nagpipi-out. 3,000. Parang nalabas ng ako na yung anak niya. Ganun. Kaya talaga. Pagdating ang pira na lang, kulang ng 3,000. Pinamimili ko na ng gatas. Kasi pinag-grocery na. Bali, Scooter. bali si nanay po ay sabi ko yung pagtulong kasi hindi yan porke yung nasa katungkulan lang tayo. Tsaka lang tayo tutulong. Yung pong kahit na normal na mamamayan lang tayo, pwede tayong tumulong kagaya ni Nanay Kaya Geraldine. purado siyang lumipat at nasa baba po siya dati.
Ako na ang nag-akyat yan, ako na ang bubong para lang siya nakalipo. Grabe, si nanay pa pala nagbubong nito oh. Siya. Ano, trabahong lalaki ay ginawa na po ni Nanay Geraldine. Kalipat at tagiyak na. Salamat nanay. Nanay Geraldine. O paano po nanay? Ano nga ulit pangalan niyo po? Bonifacio. Bonifacio. Huwag natin kalimutan na kapatid ni Bonifacio. Magkawang ka nga malayo, sumaba din ang buhay mo. Opo nanay, sana nga po para marami pang matulungan. Ano? Sana ibigyan... Babalik ka. Babalik ako nanay sa isang araw. Sa mo po ay babalik kami dito ha. At yung pangako ko sa inyo dadaling ko yung dito. Ha? Pero yung... Walang pira basta pagkain. Opo nanay, hindi na si nanay naghahangad ng anumang ano ito. Pero na ito, bibili niya lang din naman ng gatas yan. Panggatas. Pero nanay, huling tanong po, ayaw niyo po talaga ng asawa na. Ayaw ko. Ayaw na talaga. Ayaw. Bihira lang po ako mag-offer niyan. Meron po kami buy one take one. Ayaw ko. Ha? Ayaw ko na nga. Ayaw mo na. May naka-standby pa kasi akong dalawa sa bahay. Ayaw ko na nga. Ayaw na talaga. O sige, hindi na kita pipilitin nanay ha. Sige, magpahinga po kayo ng maayos ha. At ito, pwede niyo pong patakpan at kainin ulit mamaya. Ano? Iyan siya maimpi. Si nanay na magtatakip niyan. Pwede mong merindahin o ano man. Ano? Okay, sige nay. Trabaho sa nagagawa Opo, sige po. Salamat nanay ha. Nakilala po namin kayo, Nanay Bonifacia ha. Okay, God bless po nay. God bless. God bless. Okay po, God bless. God bless po nay. Kunin ko na tong microphone. Sige po. At mga kababayan, sa lahat po ng gusto magpaabot ng tulong kay Nanay Bonifacia, mag-message po kayo sa Marcos TV channel na Facebook page natin, ganun din sa ating YouTube channel. Supportan yung mga videos, i-share natin, huwag niyo kalimutan para makita ni Tatay Eduardo at Hamito, baka mapanood at malaman niya yung sitwasyon ni nanay. Magkita sila, Tatay Eduardo, huwag niyo po sayangin yung pagkakataon na madatnan niyo pa si nanay na nandito pa, kasi mahirap kapag huli na, di ba? Mas mainam na habang dito pa si nanay sa mundong ibabaw, magkita ulit kayo. Tinan niyo, may sakit na si nanay, kailangan din ng ng maramdaman niya yung pagmamahal niyo bilang kayong dalawa na lang. Pagagastos sa doktor siya. Si ate din gagastos lahat. Grabe. Okay, so yun, salamat ulit at pagpalaya po kayong lahat. Muli, Marcos TV channel, Rans TV, Commander ni Marcos. Kami po ang Team Marcos, nandito din si Buboy. God bless sa lahat.